Okay class, good evening. So, tuloy natin yung discussion natin sa simple strains. Siguro simulan na natin na medyo increase yung difficulty ng mga problems natin sa mga real life figures. Tapos, patunayan natin na hindi pala mahirap. Yun, no? Okay class. The rigid bar ABC supported by a pin at A and a steel rod at B. Determine the largest vertical load P that can be applied at C. If the steel rod is limited to 35 kSI and the vertical movement of NC must not exceed to 0.12. So, isa-isahin natin ulit class yung binanggit ng problem. Ang sabi, yung rigid bar ABC natin, yung bar ABC natin ay rigid. Meaning, since ito yung bar ABC natin, hindi ito pwedeng ma-deform, hindi ito pwedeng mag-elongate, hindi ito pwedeng ano to? Hindi pwedeng mag-elongate, hindi ito pwedeng mag-shorten. Kasi yun ang sinasabi ng rigid bar. Next, supported by at pin A. So, kung supported ito ng pin A, burahin ko lang ito. So, meron itong vertical component, siguro. Tapos, meron din itong horizontal component. Since wala naman tayong horizontal force, so obviously, RAX natin, 0. Pero tignan natin, ang tinatanong lang ng problem, largest vertical load P na ang consideration ay yung stress dito sa bar natin, sa steel rod natin, tapos yung vertical movement ng NC. So, ito yon yung paggalaw nito. Ang sabi, yung steel rod natin, take note na steel rod ito. So, since steel rod ito, alam natin elastic modulus, matic 200,000 megapascal. Ang limited lang daw ito sa stress sa 35 KSI. So, tingnan natin kung paano yung mangyayari sa sa steel rod natin ha. Class, assuming na ito yung pin, hindi pala assuming. So, ito yung given pin natin. So, ito, yung rigid bar ABC natin, hahatakin ito pababa. So, possible, ang mangyayari dito, burahin ko na ito, class. Possible, ang mangyayari dito, class, something na maging ganito. Okay lang, class. Ngayon, ang sabi, dahil sa load P na yan, ang maximum daw na vertical movement, take note na vertical movement lang sinabi, so vertical, so wala mo ng consideration yung angle. Ang sabi, vertical movement daw sa point C natin ay 0.12. So, ibig sabihin, kung ito yung center na to, nung point C natin, kung ito yung center ng point C, tapos ito naman, kapag bumaba yan, ang center din ng point C natin ay ito pa rin, so ito pa rin yung C. Ang sinasabi, yung maximum displacement daw nito, dapat maging 0.12 yung maximum. 0.12 inch. Yan ang sinasabi sa vertical movement at sa NC. Next, yung steel rod natin, limited daw sa 35 KSI. Since kapag bumaba ng ganyan yung bar ABC natin, ang mangyayari dito sa steel rod natin, madideform ito by elongation. Kasi mapapansin mo, kung ito yung center na yan, kapag bumaba, mapupunta rito. So, ibig sabihin, yung bar natin na to, na-deform. So, elongation ang nangyari. Kaya, at least alam natin na tensile force yung mag-govern. Sana malinaw doon. Okay, class, gawin natin. So, ang kailangan pala natin makuha, yung force, yung value ng force P natin mula dito muna. So, computein natin. Since hindi naman natin kailangan yung reaction sa point A kasi wala namang consideration kay point A, so doon na tayo mag-moment para matanggal na yung unknown na point A. So, summation, moment at point A is equal to 0. Yung pangalanan natin na PB o yung force, yung RB, yung reaction sa B na vertical glass, RB multiplied by 2 feet equals P multiplied by 5 feet. Malinaw? Next, RB ay equal sa 2.5 P. So, dun sa mga past problems natin, kapag ginagamit natin yung formula na PL over AE, ang common na mistake ng estudyante class, yung sinasabi ng problem na load P na to, vertical load P na to, ang ginagamit ay itong P na to. Kasi nataon yung variable natin, P.
Tandaan mo, class, ang mga variable, pwede mong bagu-baguhin. Pwede kong gawing f ito, gawin kong f ito. Nataon lang na doon sa kinuhang problem sa book ni Singer Pytel, ni Pytel Quisalaas ay p ito. So, sinunod ko lang din. Ngayon, class, hindi porky yung variable p na to ay kamukha ng variable p na to sa formula natin, ay ganun mo lang ipapakat. Hindi ganun kasimple ito, class. Tandaan, na nilinaw ko doon sa discussion na kung deformation ng steel rod ito, so deformation ng steel rod, dapat ang ipapakat mo rito ay P ng steel rod multiplied by length ng steel rod divided by area ng steel rod multiplied by elastic modulus ng steel rod. Huwag kang magpakat ng kung ano-anong value kasi doon ka mamamali. Hindi porke P yung variable na to, siya na rin yung P na to sa formula. Tandaan, ang tinutukoy dito sa formula natin na to, sa PL over AE, ay yung force na na-experience nung material natin, which is yung steel rod. So, dapat yung P na to, RB yan, yung PST, o yung P, o yung force na na-experience ng steel. So, RB yun, class. Sana malinaw. So, ang RB natin ay 2.5 P. Gamitin natin, class. Sorry pala. Yung di pala deformation pa muna yung kinukuha natin. So, sa stress pala muna tayo nga pala. So, sa tensile stress, simple stress equal to P over A. Ayan na naman. Variable P na naman tayo, class. Variable P na naman, hindi ulit ibig sabihin na yung formula kabisado mo ay P over A, ipapakat mo lang basta-basta yung P na variable na to. Ang tinutukoy natin dito ay simple stress ng steel rod ay equal syempre sa P sa force na na-experience ng steel rod divided by area ng steel rod. So, ang sabi rito, ang limitation daw ng steel rod natin before masira ay 35 KSI or 35,000 PSI equals yung PST natin o yung P na na-experience nga ng steel natin ay 2.5 P. So, lagay natin dito 2.5 P. Nakita mo na yung difference? Kung ipapakat mo lang, magiging careless kayo, ipapakat mo lang yung P basta sa formula nito dahil magkamukha sila ng variable. So, doon pa lang mali ka na. Kasi ang na-experience sa force ng steel rod natin ay 2.5 times nung actual P na nakabigay. So, mag-ingat sa paggamit ng formula. Wag lang basta kabisaduhin, intindihin mabuti. So, area ng steel rod natin. Binigay yung area ng steel rod natin, 0.5 square inch. So, yung P natin, based ito sa allowable stress na 35 KSI. So, yung P natin na una, P ay equal sa 35,000 times 0.5 divided by 2.5, 7,000 pounds. So, ito yung first consideration natin sa P, considering, class, yung allowable stress nung rod natin, allowable tensile stress. Next, doon naman tayo sa deformation, sa vertical movement ng point C. So, ang sabi, limited daw yung movement ng point C natin sa 0.12 inch. So, i-drawing natin, class. Okay, class? Kunwari, eto si point A. Eto naman, si point C natin kanina. Ngayon, eto si point B. Nung na-displace na yung point C natin, yung C natin na to, eto na siya. Tawagin nating C prime. Ngayon, class, nung na-deform, syempre, since rigid bar to, dapat kung na-deform itong horizontal, kung bumaba yung horizontal na yan, dapat dito, siya pa rin yung length natin. Malinaw? Kaya lang, class, since hindi na di-deform ito, ang original natin na sina, nandito na lang. Kasi na-imagine mo, class, na dapat yan ay magro-rotate ito. Try kong ipakita, ha. Dapat yan drawing, class, ha.
Ngayon class, nakita mo na? Kunwari, yung point A natin ay yung center ng isang circle. So, ito yon. Tapos, ito yung radius ng ating circle. Ngayon, since hindi pwede ma-deform ito, di ba kung hindi pwede ma-deform yung isang material natin kasi rigid bar, dapat yan, kapag inikot mo ng inikot yan, ang mabuo natin na shape ay circle. Bakit circle? Kasi circle lang yung may constant na distance mula sa kanyang center. So, dapat yan, kung i-zoom mo ito, makikita mo na may konting gap dito. Ito yun, no? Itong portion na to. So, burahin ko siguro to. So, makikita natin dito, class, na may na-build up tayo na triangle, which is ito. Ito, class, yung original natin na C. So, dyan na napunta, no, na-deform. So, makakabuo tayo ng triangle. Kung saan, ito yung original C natin. Ito yung original na C natin. Nung na-deform na class, ito na yung naging C natin. Tapos, ito class, ito yung C prime. So, ano si C prime? At tandaan class, wag malito, ito ay variable lamang. Yung C prime natin, ito yung naging vertical na displacement nung point C natin. Kasi kung tatanungin mo ako, kung nasan na yung bagong C natin, since hindi na-deform, hindi pwedeng mapunta dito yung yung original natin na C. Kasi ibig sabihin nun, nag-elongate. Obvious dito class, tingnan mabuti yung drawing. Obvious dyan na kapag yung point na to ay nag-rotate, take note na nag-rotate yung term ko, hindi na-deform. Kapag nag-rotate yan class, dapat nandito yung point C natin na yan, no bago. Kapag lumundo ng bahagya. Pero ang sabi kasi, 0.12 yung vertical displacement daw. So vertical dapat nating i-take. So ito yung 0.12. Sana class, malinaw. Burahin ko na yung circle natin. Pakipause mo na lang yung kanina. So ito exaggerate ko lang. Ito si C. Ibalik natin yung triangle natin na build up kanina kasama yung circle. So, ito class, ilakihan ko lang. Ito si point C nating original. Nung nag-rotate, ito na napunta si point C natin. Pangalanan ko lang itong C1. Nung nag-rotate, naging si C2. Ngayon class, ang sabi, ang vertical displacement, which is yung gap between C prime and C1, ito daw ay 0.12. Since 0.12 ito pala class, since yung vertical distance pala na yan ay 0.12, using ratio and proportion, masosolve din natin yung deformation ng nangyari kay steel rod. Nakuha? Bakit ganon? Kasi, hindi naman ito magro-rotate, yung portion na to, hindi magro-rotate kung hindi na-deform yung steel rod natin. Malinaw? Hindi ito magro-rotate kung hindi na-deform si steel rod natin. Kasi kung hindi na-deform ito, horizontal pa rin yan. Kaya lang class, na-deform nga. So, lumundo. So, masasolve natin using similar triangle. Since rigid bar ito, using similar triangles, masasolve natin yung from B to B prime o yung vertical displacement ng point B natin. Tandaan, ang nadideform ay yung material. Ang nadi-displace naman na term ay yung point. So, yung point B yung tinutukoy ko na displace na punta rito sa portion na to. Ang material na nadi-deform naman class, yung mismong material. Sana maintindihan yung difference. So, using ratio and proportion by R and P, by R and P, so 0.12 is to 5 equals, so pangalanan natin itong y is to 2. So mula yan dito class, mula lang sa given yan. Masasolve natin si y kaya class. Masasolve natin si y na 0.12 times 2 divided by 5. Ito ay 0.048 inch. Kung masasolve na natin yan, so ito yung total deformation, ito yung equal sa deformation nung steel rod natin. Since meron kang deformation ng steel rod, ipakat natin yung formula natin na to, yung kanina. Ito yung nasolve natin una na. Kanina ulit. So, 0.048. 0.048. Ito yung deformation ni steel rod.
equals yung PST natin o yung force na na-experience. Since ito, yung 0.048 ito ay displacement ni steel rod, dapat ang ipakat mo dito yung force na na-experience si steel rod. Again, hindi ito si point P, hindi ito si variable P. Ito si RB. Kasi yung RB ang nagsisimbolize ng na-experience na force o ng reaction nung steel rod natin. 2.5 P multiplied by yung length natin. Length natin nakalagay sa given ay 4 feet. Kaya lang class, take note na yung displacement natin o deformation ay inch na unit. So yung 4 feet natin, kailangan i-convert into inch. So 4 multiplied by 12. Kasi ang 1 foot class ay 12 inches divided by area ulit 0.5 multiplied by elastic modulus 29 exponent 6. Since pound per square inch yung unit ng PSI natin, anong elastic modulus natin? 0.5 naman, square inch. Tapos ito ay square inch naman. Inch. Tapos ito ay magiging inch din. Ang masasolve natin syempre for force P ay pound. So, computein natin, 0.048 times 0.5 times 29 exponent 6 divided by 2.5 times 4 times 12. Yung P natin, 5,800 pounds. Kamukha na explanation ko sa past videos natin, dapat ang tamang sagot dito, 5,800. So, yun lang class.